Nakabili nga pala kami ng ubi sa palengke dahil gagawin nga namin itong ubi halaya. Nagtaka pa nga si Buyok dahil pagkatalop nga nila dito ay kulay dilaw ang laman imbis na kulay ubi. Pagkatapos naman namin itong pakuluan at palambutin ay giniling na nga namin ito. At Diyos ko day, hindi pala biro ang paggigiling nito dahil napakarami. Napakarami pa nga namin nagtulong-tulong dyan para mabilis ngang matapos ang gagawin naming ubi halaya. Habang nagigiling nga ang iba ay nagsisibak naman ng kahoy itong si Buyok. Tinunaw na nga rin namin itong glutinous rice sa gata ng niyog at alam nyo ba na ngayon ko lamang naranasan ang paggagawa ng ubi halaya. Napakarami pala talagang proseso nito at hindi daw talaga biro ang paggagawa nito. Biruin mo ay naigiling na ay kailangan pa pala itong i-blender para mas pino. Baka nga kapag nag-iisa ka sa paggagawa nito ay abutin ka nga ng siyam-siyam at baka hindi lang siyam-siyam, 10-10 pa. Diyos ko day. Noong magiling na nga ang lahat ng ube, nilagay na nga rin ng gata ng niyog at nilagyan na nga rin ito ng food color. Nilagay na nga rin namin ng iba pang halo kagaya na nga lamang ng asukal, condense at iba. Ang tiameter na nga lang din ang ginamit namin dito mga mare at tikim-tikim na nga lang para malaman namin kung tama na ba ang lasa. Tinulungan na nga rin kami netong sinanay sa paggagawa dahil siya nga ang mas bihasa sa pagluluto ng ubi halaya. Maraming beses na raw kasi siyang nakakapagluto nito kaya naman tinuruan na nga niya kami at banghirap daw talaga nitong gawin. Nang matapos ngang mailagay ang lahat ng sangkap at nang mahalo na nga ito ay na-blender pa dahil para daw mas pino. Hindi raw kasi maganda rito kapag ka may buo-buo pang ube kaya naman for the blender ang mga person. Nang ma-blender na nga ang lahat ay naisalang na nga rin namin ito sa apoy at sinimulan na nga itong haluin ni Buyok. Kailangan nga raw dito ay tuloy-tuloy ang paghahalo dahil bawal nga daw itong masunugan sa ilalim at lumalasa nga daw ito sa ubi halaya. Nilagyan na nga rin ito ni nanay ng margarine para daw mas sumarap pa at mas luminamnam. Gusto ko nga sanang tumulong dyan mga mare sa paghahalo kaso nga lang ayaw nga akong patulungan ni Buyok dahil banghirap nga daw at baka daw ako ay mapagod. Mabuti na lang talaga at may sagwan nga itong si Buyok at ito nga ang kanyang ipinanghalo at para nga lang daw siyang namamangka. Dalawa nga silang nagsasalitan sa paghahalo dyan mga mare at talaga namang nakakapagod daw. Habang naluluto nga ang ubi halaya ay mas pahirap ng pahirap ang paghahalo dahil mas lumalapot nga ito. May 2 oras na nga naghahalo dyan si Buyok at ang kanyang kasama kaso ganito pa rin ang itsura at 1 oras pa nga daw ito naming hahaluin. Diyos ko day, ay hindi na nga daw nila ito uulitin kapag ka hindi piyesta. Chari! 2:00 nga ng hapon kami nagsimula at tingnan nyo naman at hating gabi na nga kami natapos. Ito nga daw yung pagkain na hindi mo na nga uulitin ang pagluluto kapag mag-isa ka lang dahil napakahirap nga daw gawin. Nang ito nga ay hanguin mga mare at tinikman nga namin ito isa-isa ay sulit naman ang hirap dahil napagkakasarap naman pala. Sobrang hirap nga ng pinagdaanan namin sa paggagawa ng ubi halaya at 3 blender nga ang sumuko. At sa lahat po ng makakatikim ay sana ay ma-appreciate nyo ang paggagawa namin ng ubi halaya. Kapag magluluto nga kami nito sa susunod na piyesta ay masasarapan pa namin dahil syempre alam na namin ang paggagawaan. Kaya naman kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa-heart react, pa-share at pa-follow. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood, Dani.